Sa video nito ay tuturuan ko kayo kung ano ang dapat nyong gawin para seryosohin kayo ng isang lalaki. Well, be ready lang kasi baka mapagalitan ko kayo. But I'm pretty sure na makakatulong ito para sa inyo. So let's go. Anyway, once and for all, sabihin ko sa inyo ang katotohanan. You cannot change a person. But, may mga bagay na ginagawa mo wherein magdadahilan o maging factor or kapag makita niya, yun yung magpupush sa kanya na baguhin ang kanyang ugali, ang kanyang behavior, ang kanyang isip at seseryosohin ka na niya. Okay? So, ano ang unang gagawin mo, kaibigan? Okay, number one is that make sure na kapag marunong kang magbigay ng reward, marunong ka ding magbigay dapat ng consequences. Never, ever, forever tolerate ang kanyang panloloko sa'yo, ang kanyang pananakit sa'yo. Dapat meron kang mga consequences na ginagawa. Kasi kung wala, let me tell you the truth, hindi kanyan re-respetuhin. Parang isang bata. Kapag ini-spoil mo yung bata, yung gumagawa siya ng hindi maganda, tapos hinahayaan mo lang, hindi mo siya pinapalo. Lalaki yan na may spoil at lalaki ang nasa isip niya is tama palagi ang kanyang ginagawa. Hanggang sa nagiging violente na yan, hanggang sa hindi ka na niya nire-respeto at wala na siyang pakialam sa kahit anong sasabihin mo. Why? Kasi tinotolerate mo nung bata pa lang siya. Let me tell you the truth. Ganun din sa partner natin. If hinahayaan nyo na ginagawa lang sa inyo ang mga kagaguhan, kalokohan, panloloko, harap-harapan, you will never learn. Sabihin nyo na mahal mo siya, kaya okay lang yun. No, that's not love. That's foolishness and stupidity. That's not love. Because love is willing to chastise his or her partner para matuto. Diba? Kasi kung mahal mo siya, ayaw mo din na mapahamak siya kasi yung ugali niya magiging dahilan or sometimes the reason kung bakit siya mapapahamak. So kung talagang mahal mo siya, matuto ka na hindi ito itolerate, matuto ka na dapat respetuhin mo din ang sarili mo. Respetuhin mo ang boundaries mo. Respetuhin mo ang buhay mo. Sometimes pinalaki ka ng magulang mo na hindi sinasaktan, hindi niloloko, tapos dumating lang yung lalaki na hinahayaan mo. Hindi ganon. Give consequences. Ano yung mga consequences na yon? Sabi ko sa inyo, dati, pwedeng space, pwedeng makipaghiwalay ka for the meantime, or pwedeng i-deadmam mo siya, or hindi mo muna siya pansinin. Ano man yung maisip mo na mas dapat sa situation mo. Depends on your situation. I-analyze mo. Pag-isipan mo, hindi palaging puso at hindi palaging marupok. Ito ang problema sa inyo, lalo na sa mga marupok, na alam na nga lang na ang dapat na gawin pero hindi magawa. That's the problem. You need to stand. You need to be strong. Kung anong dinicide yun na yun. Okay? And sometimes, para mas may mag-fuel sa isipin mo, na niloko ka niya, isipin mo kung ano yung ginagawa niya habang wala ka pa. Diba? At isipin mo na kailangan na gawin mo yon para ma-realize niya ang value mo. Para din sa'yo yan, kaibigan. Okay? Ayos. Proceed na tayo sa number 3 na gawin mo para seryosohin ka ng isang lalaki. Is that to never pursue a guy. This is very important. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang instinct namin, ang pagkatao namin is kami yung naghahabol, kami yung naghahunt. Not all the time, kasi kailangan i-balance, but most of the time. The reason why he will never ever pursue you because you always do his job. Yun yung trabaho niya. So bakit mo hahabulin yung taong naghahabol sa'yo? Hindi ko sinasabi na 0% na hindi mo siyang habulin. Sometimes, especially kapag meron kang kasalanan, then habulin mo siya, i-pursue mo siya. Pero kung wala, talagang ganyan na, hindi ka niyan seryosohin unless tumigil ka sa pagpapursue. Unless tumigil ka sa palaging pagte-text, unless tumigil ka sa ikaw pa yung makipag-ayos, hindi na yung pride. Kasi ang pride is that yung talagang palagi kang mataas na ipakita na hindi mo na siya kailangan.
Hindi po yun pride, kaibigan. Pagiging wise lang po yun, okay? Of course, andun pa din yung puso mo that you're willing to forgive, you're willing to talk with Him. But make sure na siya ang mag-first move, siya yung gagawa ng way para mag-reach out sa'yo at hindi yung ikaw pa ang gagawa. Ikaw pa yung unang mag-move, ikaw pa yung magmakaawa sa Kanya, ikaw pa yung palaging tawag ng tawag sa Kanya. At ikaw pa yung nagsasabing, handa naman kitang patawarin humingi ka lang naman ng tawad. Teka lang. Pagiging stupid na yun. I'm sorry, masakit tong sinasabi ko, pero yun ang katotohanan. If a person is not willing to ask forgiveness, he will not ask. Bakit ikaw ipagpipilitan mo na patawarin mo siya? Yes, of course. Hindi ko sinasabi kasalanan yun or mali yun. Mag-release ka ng forgiveness sa puso mo. Pero, wag mong sasabihin yun sa kanya unless siya yung lumapit. Hindi ko sinasabing na hawakan mo ang sama ng loob o ang pait sa puso mo kasi ikaw din lang ang kawawa. But, make sure na siya yung lalapit sa'yo to ask for forgiveness. Siya yung nagluloko. Trust me, a man or a person will never ever respect you or honor you kung hindi mo yun sisimulan sa sarili mo. Don't pursue a guy, especially kapag siya yung merong ginawang kalokohan sa'yo. Okay? So number 3 na dapat mong gawin if you want na seryosohin ka is that seryosohin mo na din ang buhay mo. At huwag ibigay sa Kanya ang lahat ng focus mo, ang time mo, at huwag mong gugugulin sa Kanya yung panahon mo. Huwag kang magsayang ng oras sa Kanya. If you want na seryosohin ka, sumeryoso ka sa buhay, ayusin mo yung buhay mo, magtrabaho ka, mag-business ka, mag-isip ka ng way para mas maganda or mapaganda ang buhay mo at hindi yung nakafocus sa Kanya. Kasi kung maganda ang takbo ng buhay mo, may positive na nangyayari sa buhay mo, any person, any man, seryosohin ka. Most of the time, especially kung ikaw yung babae na hindi madaling makuha, hindi madaling mapaikot, kumbaga meron kang standard, meron kang pinanghawakan, may value ka, meron kang narating sa buhay. Abay, sino bang lalaki ang hindi magsiseryoso sa'yo? Unless kung talagang marupok ka at alam mong may record na siyang manloloko, pinapatulan mo na rin, problema mo na yan, hindi ko na problema. Ang point ko lang dito, kaibigan, is kung gusto mo na seryosohin ka, sumeryoso ka na rin sa buhay. Ayos. Simulan mo na din na mahalin ang sarili mo. I-priority ang sarili mo. Mag-gym, magpaganda, mag-aral, mag-invest sa sarili mo, mag-invest sa future, mag-invest sa business. And in that way, yung focus mo sa Kanya, nilalayo, and i-redirect. And there will come a time, let me tell you the truth, na kapag nakafocus ka sa pag-improve sa buhay mo, baka hindi mo na maiisip na balikan yon at magpaloko sa lalaking yon na nanloloko sa'yo. Okay? Ayos. Ba? And ito lang, isingit ko na advice kapag siya'y lumalapit at yung maglalambing na naman, makikipag-ayos. Kapag palagi yun ang ginagawa niya tapos bumabalik ulit siya sa kanyang dating ginagawa, huwag mo na. Yes, sabihin mo, I forgive you. Pero, huwag mo hayaan na lolokohin ka ulit. Huwag mong hayaan na ikakama ka ulit. Huwag mong hayaan na huhututan ka ulit ng pera. Huwag mong hayaan na lolokohin ka ulit. Patawarin mo siya. Pero yung trato mo na pinapakita mo dati, huwag mong ibigay yun sa kanya. In order para ma-realize niya, teka lang, may consequences ito na ginagawa. Teka lang, kailangan ko na ata itong seryosohin. Kakaiba siya sa ibang babae. Okay? Kung gusto mo, seryosohin ka ng isang lalaki. Last but not the least, na-advise ko sa'yo, kung gusto mo talaga, na seryosohin ka, is to pray. Lord, kung siya yung tamang tao para sa akin, let me know. Tell me, O God. Show me signs kung siya talaga. Pero kung hindi at gusto mo na siyang i-let go ko sa buhay ko, tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya. In that way, God will help you. Sometimes, hindi tayo matutulungan ni Lord kasi tayo mismo, hindi natin ino-open sa Kanya. Hindi natin hinahingi sa Kanya ang wisdom, ang knowledge, ang understanding. Kaya wala din. Magulo din ang buhay. Hindi mo naintindihan. Sometimes you need to repent and say, Lord, I'm sorry, I hurt you. Right now, I need you to talk to me. If this is the right person, give me a sign. If this is not, remove him from me. Okay? In that way, God will help you. And pray na yung tamang tao talaga para sa'yo. Ask Him and He will give it to you. 100%. So, kaibigan, kung gusto mong seryosohin ka ng isang lalaki, ayusin mo muna ang buhay mo. Huwag kang magsayang ng oras sa taong hindi ka naman pinapahalagahan.
Huwag mong idinibigay ang pagmamahal mo sa taong walang pakialam sa'yo, or hindi ka tinatrato ng tama, or hindi ka din inaalagaan, minamahal. Hindi tayo nabubuhay para maging martyr or kababae ng iba. Meron at merong mas deserve na magmamahal sa'yo. So that's it for today's video. I hope na meron kong natutunan. God bless. Bye.